Naku po mga kaibigan, may malaking protesta ang nangyayari ngayon dito sa Iran laban mismo sa kanilang gobyerno. At ayon nga mga tol sa report, yung Iranian authorities ay shinutdown na yung kanilang internet habang yung mga security forces naman nila mga kapatid ay napaulat din na halos sa 50 na mga tol yung kanilang mga napapatay na protesters. At halos daan na mga kapatid ang mga nasasaktan. Naku po, at si Donald Trump ng US ay nagbabala dito sa nangyayaring ito mga tol. Pag-usapan natin, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So nasa 12th day o 13th day na mga kapatid ang nangyayaring protesta, malawakang protesta dito sa Iran laban mismo sa kanilang gobyerno. Actually hindi ko nababalitaan kung ano yung pinakapangunahing dahilan, pero ayon dito sa report ng CNN News 18, dahil daw ito mga kapatid sa walang kapayapaan, no, walang katahimikan at patuloy na pagtaas ng cost of living doon. Mataas siguro mga bilihin, mataas siguro, mahirap ang buhay kumbaga. No, so nagkakaroon doon ng isang malawakang kilos protesta laban mismo kay Khamenei, no? Sabi rito mga kapatid ni Donald Trump, nag-warning siya ng impyerno, sabing gano'n, no? Donald Trump warned Iran with hell. Declared the US lock and loaded. Naku po, mukhang makikisali rito ang Amerika mga kapatid. No, para mas malaman natin ang buong detalye, samahan ninyo ako, panonoorin natin itong balita mula rito sa CNN News 18. Ito 19 hours ago pa lang mga tol ang nakakalipas. Pero bago natin to simulan, syempre wag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, no, huwag niyo rin kalimutan mag-follow and like. Tayo naman po ay magbibigay lang ng reaksyon tungkol sa nangyayari ngayon sa iba't ibang panig ng ating daigdig. Kasama na ito ngayon. Ayan, Iran protest explode as Trump warns of hell. Government building burn. Regime under pressure. No, panoorin natin mga tol. Samahan ninyo ako. There's been protesters killed in Iran. You said we were locked and loaded, ready to go. What is the line there for when the U.S. is going to get involved in those protests? We'll take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. Nako. Ayan na nga ang babala ni US President Trump about doon sa malaking protesta rito sa Iran. Sabing ganon, nanonood lang daw mga tol ang United States, sabing ganyan ni Trump. Pero kapag kinitil daw mga tol o pinagpapatay daw ng Iranian authorities etong mga protesters na to mga tol, eto na. Eto na, manghihimasok daw mga kapatid ang Amerika. Sabi nga ganon dito sa report lock and loaded and threatened a harsh military response if civilians are targeted. Sabing ganon mga tol ni Trump. So makikialam yung kanilang military, itong US military kapag sinaktan ng mga Iranian authorities etong mga protesters. Ito pala Sabing ganon, if Iran shoots and violently kills peaceful protesters, which is their custom, the United States of America will come, darating, to their rescue. We are locked and loaded and ready to go. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. Talagang mga kapatid, no? Parang wala na talagang nangyayaring kapayapaan ngayon sa ating daigdig, So babala ni Trump to, kapag kasinaktan ninyo, hinitil ninyo etong mga protester na to, darating ang Amerika, sabing ganun, para sa kanilang, para i-rescue sila, ibig sabihin para ibawi sila. We are locked and loaded and ready to go. Ako po, mambobombay ng US ang Iran. So hindi naman peaceful to. Sabing gano'n ni Trump, if Iran shoots and violently kills peaceful protesters, parang di naman peaceful tong nangyayari, nagsusunog na Warning issued if civilians are targeted.
Iran protest enter 12th violent day. Oh, grabe. Sabi rito sa report, citizens outrage over rising living cost. Kaya nagagalit mga tol yung mga mamamayan doon dahil patuloy ang pagtaas ng living cost. Kumbaga dito mga tol sa Pilipinas, para mas maintindihan lang natin di ba? Patuloy ang pagtaas ng mga bilihin pero kulang na kulang ang sinasahod. Halimbawa presyo ng bigas, mabuti na lang mga tol at dapat natin ipagpasalamat na kahit papano hindi ganon ang nangyayari dito sa Pilipinas at nagagawa pa rin nating makatawid araw-araw, nakakakain, 'di ba? Alam nyo, kung tutuusin mga tol, hindi naman talaga mahirap 'di ba? Ang Pilipinas. Oo, maraming mahirap pero kung titignan ninyo kung bakit unang-una matindi ang traffic dahil sobrang dami ng sasakyan. Ibig sabihin mga tol, ang daming yung isang pamilya minsan nagmamay-ari ng 2-3 sasakyan di ba? So marami yan dito sa Pilipinas kapag halimbawa merong holiday sale, di ba? Nagkakaroon din ng traffic dahil ang mga tao nasa mall. Ang dami nilang pambili, di ba? Pero dito mga kapatid, nakikita natin dito sa Iran, nagkakaroon na ng ganitong klaseng kaguluhan. Grabe, no? Dahil sa pagtaas ng living cost. Internet shutdown nationwide by Iran. Siguro para hindi na lalo pang kumalat, no? Kaso may VPN Security forces kill at least 45 protesters. Marami na. Hundreds more injured, thousands arrested nationwide. Sabi, magulo sa Iran ngayon. Hindi na basta-basta ibang bansa ang kalaban nila, sila na mismo. Trump declares US locked and loaded. Yan na nga, yung babala ni Trump. Sabi rito sa report, Trump also signaled support for Iranian protesters, promising protection for peaceful demonstrators, while Iran warned the US, habang ang Iran naman binalaan din ng US, at ang Israel, no, na wag kayong mangialam, to stay away. No, Germany condemned the deadly violence. President Pezeshkian, sabing ganon. Sino to? President Pezeshkian urged restraint and dialogue, and exiled Iranian Prince Reza Pahlavi is expected to visit Mar-a-Lago, underscoring growing international pressure. The protest reveal a deepening divide between the Iranian regime and its people, raising fears of instability and possible regime collapse. Naku po, pagbagsak ng rehimen. Exiled Iranian Prince Pahlavi to visit Mar-a-Lago. Napaalis na prinsipe. Trump signals support for Iranian protesters. Alam nyo mga tol, ang isang pundasyon ng isang bansa mga tol is wala naman talaga sa gobyerno mismo. Yan ay mga nasa taong bayan. Kapag nagkaroon na ng pag-aaway ang gobyerno at ang taong bayan, yan na yung simula ng talagang pag-collapse. Kasi mga kapatid, no, halimbawa na lamang, lagi nating ine-example yung Pilipinas para talagang mas intindihan natin yung nangyayari. For example mga tol, kapag dito sa Pilipinas na wala na ng tuluyan ng pagkakaisa, laging nagkakaroon ng ganitong labanan, ganitong mga protesta, 'di ba? Yung gobyerno natin o yung mismong ekonomiya babagsak ang mga negosyo, babagsak talaga ang ekonomiya. Napagkakataon din naman ng ibang bansa para sa katuparan yung kanilang mga layunin. Ngayon,
dito sa nangyayari sa Iran, mga tol, ito ba'y nangangahulugan ng nalalapit na ring pagbagsak, no, ng rehimen ng sino ba pinaka-supreme leader dito, 'di ba, si Ali Khamenei, 'di ba? Ito ba'y pagbagsak na ng ganon dahil biglang tumaas, mga tol, talagang patuloy ang pagtaas ng kanilang cost of living doon, no? Yung ginagastos nila para mabuhay araw-araw, na nahihirapan na yung mga tao, kaya hindi na nila magawang manahimik na lang at sila'y lumabas na sa kalye para ipagsigawan. Siguro gusto na nila ng pagbabago o kung ano man. So ngayon dito, mas lalong lumalakas ang kanilang loob dahil sa suporta din mismo ng Amerika. Parang ang gusto ata nila mangyari dito, mga tol, eto siguro sa akin na lang to, opinion ko lang, no? Siguro sa gusto na rin nilang mangyari, gawin ng Amerika yung ginawa ng Amerika sa Venezuela. Gawin na rin ng Amerika dito sa bansa nila. Ano sa tingin ninyo, mga tol, no? Pwede kayo magbigay ng komentaryo sa ibaba. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.